Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Di, kumbaga, wala rin absent. Meron. Walang absent doon. Meron. Pagka medical, Medical off ka. Medical off ka. Pagka Mabigat talagang may sakit ka na. May doktor din doon. Kompleto doon. Mag-certify na Oo, silang magsasabi sa'yo kung pahinga ka. papahinga ka o hindi. Check upin ka nila. Check upin ka pagka, nila, temperature, lahat. pagka hindi mo kayang pumasok sa trabaho, sila na mismo, Sila yung na- doctor na mismo, admin nila, mag-send ng email sa head of department niya. Ganun sila. Hindi yun doon ng mga nasa restaurant dito na Yung may pagka hindi pumasok, wala silang choice kundi mag-OT. Kahit nagat sila doon sa karelyebo nila. Hindi. iba. Ano yun? Kasi sa dining malawak naman yan eh. Pwede silang kumuha. Ang dining kasi may buffet eh. May buffet, may may mga specialty restaurant, may dining room, may mga assistant waiters tsaka pwede silang humugot saan doon para ma-cover yung schedule na hindi mo napasukan. Ganun ang sistema on board. Pero hindi ka pa pwedeng basta-basta absent. Yung bad trip mo lang umabsent. Dahil may hangover ka, ganun. Hindi pa ako lasing. Hindi pa pwede. Doctor, ang pwedeng magpa-absent sa trabaho. Pag ginawa mo yun, maaaring kapahawang po yan, ikatanggal mo sa trabaho. Pwede ka mapauwi. Kasi, halimbawa, pwede kang for example, idadahilan mo, sakit ulo mo. Excuse me. Pero ang totoong nangyari is hangover. Mm. Pwede, pagka in-alcohol test ka, Yari ka. oo, tapos pumasa dun sa, sa nire-require na, na Percentage. alcohol percentage, i-breathalyze kasi, may device sila na i-breathalyze ka. Pag maaring kinabukasan, uwi ka na. Uwi ka na. Oo, totoo. Ang dami nangyaring. Pero hindi nila sasabihin, uwi ka na. Kakatukin ka nila ng security. Pack your luggage. Yun na. Oo, yun na yun. Wala ka na magagawa nun. Once kasi na sinabi nila agad na uwi ka na, may pwede ka bang gawing katarantaduhan eh. Pwede mong balikan yung mga kaaway mo. Yung security, hindi sila alis hanggat hindi ka kumatay ka nila. Nandun lang sila sa harapan ng pintuan mo. Check it out. Pero, depende yun sa kaso. Pero kung yung mga ganun lang, sabihin nila, hindi ka mo nila abisuan na papauwiin ka, syempre ikaw, wala kang kaalam-alam. Kung uwi ka ba o hindi, di ba? Kaya chill ka lang, relax ka lang, gagawin mo lang yung trabaho mo sa barko. Once na kinatok ka na ng security, sinabi sa'yo yung pack your luggage, yun na, tapos na yung career mo. Tapos na yung pagbabarga mo. Pag sinabi, fuck yourself. Fuck yourself na. Lahat. Yun na yun. Yari ka na ron. Tapos ka na doon. Kasi once na sinabi nila, on the time na nag-positive ka sa alcohol test, marami ka pa pwedeng pumasok sa isip mo eh. Fuck up na. Pwede mo nang tirahin kung sino gusto mong tirahin doon. Balikan yung mga kinitan. Sa mga mga katrabaho mo, pwede yun. Kasi, ganun din eh. Ganun din ang kaso nun. Huwag mo lang papatay. Huwag mo lang papatay. Huwag mo lang talagang... Wala, natutulog ka na eh. Oo. Bugbog lang ba? Makabawi ka lang. Kasi uwi ka na rin. Uwi na rin. Ang sarap! Kaya minsan, talagang tinatago nila. Hindi mo alam kung uuwi ka ba o hindi. Ganun yun. May times naman kasi na kala mo uuwi ka na. Yung pala, pag bibigyan ka lang, bibigyan ka pa. Di ba, Glenn? May mga ganun. Pero, May mga paasa. may mga pa. Pagdating naman sa alcohol, is zero tolerance sila dyan. Alcohol, drugs. Alcohol, drugs, pagnanakaw. Alam ko yun. Pero yung mga bully-bullying na Lalo na, direct assault. oo, direct assault. Mga papatayin kita. Physical, Wala, yan. Tapos ka dyan. Kahit banta lang, no? Oo, kahit manta lang. Ano yan? Kahit nga yung magbiro ka lang na may makarinig sa'yo na mga talagang sasabihin mo, pagod na ako, gusto ko nang tumalon ng barko. Oh. Pag may nakarinig sa'yo at may nagsumbong, yari ka na. Di ba, Glenn? Oo. Bawal na bawal mo yun. I-isolate ka. Tumalon ka eh. Tatalong ka eh. Sabihin, hindi ka naman mananakit. Sarili mo sasaktan mo. Oo, Hindi, pero bawal kasi yun. Malaking kaso yun sa bakit tumalon siya. Oo. Si Kapitan ang madadali doon. Kaya lagi nilang inaano yun na pag may narinig kaming gano'n o kaya sa sarili mo, marinig ka ng ibang tao at may nagsumbong, pwede ka na rin pauwiin. Gawin sa barko. Napaka-importante doon ng parang nasa respectful workplace ka. Pagka ganun kasi, naalagaan nila yung dapat, siyempre yung, ang tawag dito, yung image ng company. Pag may tumalon dyan sa fleet na yan,
ibig sabihin, depression. Ba't siya na-depress? So, may mangyayaring investigation. O baka hindi siya, ano, baka hindi healthy yung environment niya. Hindi maganda yung working place niya, yung working environment niya. Baka nabully siya. Marami kasing Toxic. factor na ano, na pwedeng i-consider. Pwedeng balikan yung kapitan, staff captain, tsaka yung mga head of departments. Paano yung mga pinagtatrabaho yung mga tao na? Bakit na-depress ng ganito? Ganyan. Ba't na-stress?